Okay, so let's do the weekly horoscope para sa may mga sun, moon at rising na Taurus for May 11 hanggang 17. So kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon, rising mo, kasi importante siya, sa dulo ng video may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Private reading spell works. Message mo ko. And Friday to Sunday na sa O May Gulay tayo for face-to-face readings. This is a progressive reading. Ibig sabihin, mararanasan po ng reading na to in additional 2 to 3 more weeks. So, medyo mabilis lang siya. So, ano bang ina-expect natin for today, o tong coming weeks, Toro? So, we have here is the card of the Magician. So, this card is actually advising na yung part na merong mga bagay na ipe-present ang universe sa'yo. May mga opportunities na mag-open. Medyo madami sila, halos sabay-sabay. At andoon na parang sabi mo, wow, breakthrough. Ay, wow, ang dami. Parang kumbaga parang kung hinarap sa ano, sa I mean parang buffet. Ayan, eat all you can. So, ang daming nakalatag na foods. So, the card is advising, be wise sa pipiliin mo. Kasi, kumbaga, hindi lahat yon will be a good way for, will be a good opportunity. May matatawag kasing false opportunity. Ito yung mga parang akala mo goods siya para sa'yo, akala mo maganda siya para sa'yo. Ang problem lang kasi, yung kapag tinake mo siya, ilalayo ka niya doon sa pinaka-life goals mo, yung pinaka-end results mo, sa pinaka-main target mo. So, the card is advising, kailangan, be wise sa pagpili. Hindi dahil nag-present sa'yo ng madaming pagkain ng universe, kukunin mo na lahat. Take what you can only accommodate. Tsaka 'di ba, 'pag sa pagkain, piliin mo na yung mga hindi mo nakakain talaga ng madalas or hindi mo pa natitikman, so you could experience it. Same thing din sa mga opportunities na 'to. Hindi dahil, "Ay, may bagong ganito, go. Ay, consistent yung ganito, go." Bigyan mo yung sarili mo ng chance to take in new flavors, to take in more time para sa kumbaga, sayang, andun kasi naman with the card next mo, with the card of the star, andoon na you need to be very focus doon sa target mo. You need to be concerned kung ano yung maganda. Kasi with the star, andoon na di ba yun yung nag-guide sa tatlong wise men towards birthplace si Jesus. So it is about guidance. So this card is advising na you need to make sure that you get the guidance. Again, kung andun yung point of confusion na ano ba yung pipiliin ko, ano ba yung maganda, ano ba yung para sa akin, then why not ask the universe for that one? Kasi 'di ba, kung confused ka na, 'di mo mapahirapan sarili mo, doon ka magtanong sa nagbigay sa'yo, which is the universe. Now, andun yung point na kasunod na to kasing card mo is the hangman. So, andun yung point na sinasabi ng hangman na, wait lang, minsan yung mga ipapapili sa'yo ng universe, mga usually unconventional. Yung mga tipong hindi usually kinipili ng mga tao. Now, the card is saying kasi, minsan akala natin the best na yung nagugustuhan natin. Akala natin maganda na yung tinatarget natin. But in reality, hindi. Kumbaga parang, oo, maganda siya for now. May mga susunod, siguro mga susunod na araw, susunod na linggo. Pero sa bandang huli, ikaw yung parang na-stuck up kang bigla. Parang wala ng growth. Parang wala nang nangyayari. So, same thing with the cards din. Minsan yung mga binibigay sa universe, unconventional, andoon na parang iba yung hindi siya nagsusupport doon sa pinaka-end goal mo. Pero, kapag nasundan mo siya, kapag na-master mo na, napagyaman mo yung binigay sa ng universe, boom, andun yung punto na yun yung magkakos na expansion. Yun yung tutulong para mag-grow ka, yun yung magbibigay ng chance para mas maging productive ka at masuportahan yung tinatawag natin yung long-term goals mo. Na hindi lang siya basta parang akala mo maliit opportunity or maliit na blessing, pero para siyang mustasa, buto ng mustasa, pero pag tinanim mo, grabe naman yung paglaki niya, grabe naman yung harvest na makukuha mo. So, always be sure na kapag hindi mo na alam yung next na gagawin mo, you always ask the universe. At
Of course, kapag nagtanong ka, manghingi ka ng guidance, sumunod ka naman, 'di ba? Huwag na tayong huwag nating ganahin yung negative side ng placement natin na magiging stubborn tayo. Let's be stubborn, hayating maging matigas yung ulo natin sa magagandang mga pamamaraan, hindi doon sa binibigay ng universe para sa atin. Now, yung next card mo is a card of the sun. So, the good thing about this, kasi minsan, ang gagawin ng universe para alam mo kung ano yung best para sa'yo is andoon na yung mga opportunities na dating hinaharbat, dating hinaharbat mo, na minamaximize mo. Andun yung level na biglang hindi magkakaroon ka na parang, ba't parang napapagod na ako dito? Parang nawalan na ako ng gana. Now, andun yung point na two reasons kasi minsan pag ganun is either kailangan nating labanan yon kasi it's a decision that we need to do, na ipiliin yon. Yung pangalawang sinasabi dito is because it is a sign of the universe telling you time to grow. Oras na para bitawan yan, para umangat na tayo. Time naman na bigyan mo sarili mo ng opportunity uh, na humawak or matuto or mag-take ng ibang better things. So, ito yung point na sinasabi sa'yo ng Card of the Sun. Listen. Kasi baka mamaya mag-mistake na, ay hindi, feeling ko kailangan labanan ko to. So the card is saying, always ask for guidance. Yun yung ano. Now, sabi, paano malalaman? Well, sabi nga sa Bible din, be still and know that I am God. Literal, kailangan andoon na minsan manahimik tayo, minsan kailangan natin ng moments of silence, isolation, meditation, para pakiramdaman natin. Kasi dito gagana yung tinatawag kong still small voice na kung saan yung universe mangungusap siya sa'yo kung ano dapat yung kailangan mong piliin. Yun yung minsan tinatawag natin konsensya o yung parang instincts natin, intuition. Yun yun eh. Listen to it. Why? Because the Seven of Wands is saying this is a time for building up. This is a time for you to level up. Kasi Taurus, andito yung season mo pa to, di ba? Andin yung point na meron yung universe na gustong ilagay ka sa isang level, sa isang pedestal. May ino-open kasi yung universe na sabihin natin na unique na path na para sa'yo. Kumbaga sabihin natin, kung si Aris nag-trailblaze siya, well, moment mo na to para, kumbaga, literal, may pauso ka, may pasabog ka, may pakulo kang bago na pine-prepare universe, then follow it. Kasi ikaw na yung magbubukas ng daan. Mapapansin mo yan kapag finalo mo yung pinapagawa ng universe sa'yo, yung opportunity, medyo umiba na konti ng landas, but it is supported by the universe. Dahil, hindi ako magtataka madaming gagaya sa'yo. May mga tipong gagaya sila or i-quote ka nila. Yan, literal, para kang gagawin nilang role model nila. Now, pag ganyan nangyari, we have here is the Knight of Pentacles. Be sure to document it kasi nga since madaming mag-iinarting gagaya, yung point na parang yung trademark mo nandoon, yung tipong kung kailangan mo isulat, i-video, i-record, or hindi ka pa paano may document, do it. Kasi yung credit nasa sa'yo dapat eh. Sa mundong ito, ang daming mga agaw ng credit. Alam nyo yan. Mga nag-aaral pa lang tayo, pinag-uusapan nyo yung sagot, tapos may nakarinig, may isasagot para sila yung may points. Sa office, di ba, minsan, pag na-overheard yung mga plan mo or nakita nila yung ginagawa mong plan para magkaroon ng process improvement, opak, mamaya-maya may nangingialam. Sasabihin nila, sa akin to nangyari. Dahil, this is an investment that the universe is saying you need to protect it. Bakit? With the card of death kasi this will help to transform yung hindi lang sa life mo eh, pwedeng sa career mo to, in different aspect of your life na kung saan itatouch ng universe. Transformation to, leveling up to. Kumbaga, moment mo to para alam mo yon, from higad to cocoon to a butterfly. This is actually, ang death kasi connected siya with the zodiac sign of energy of Scorpio, which is transformation. And every transformation is an evolution. And every evolution is a step up for you to be the better version of yourself compared dati. Now, sino ba yung mga deities mo? So, meron tayong si Juno. So, 12, marriage perspective and a wish to relate.
and moon. Number two, emotions, instinct, and a wish to protect. So those two cards is actually advising na more on medyo hasain ng universe talaga yung instinct mo, yung intuition mo. Kasi yun yung paraan ng universe how to communicate eh. Oo, may mga pamamaraan yung universe. Iba naniniwala sa angel numbers, synchronicity, yung mga repetition. Pero iba kasi yung direct message sa'yo ng universe na ikaw yung makaka-receive na wala ng ibang hindrances. So, listen more to your instincts. Listen more to your intuition. And to do that, be still and know that I am God. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. Private readings and spellworks, message mo ako. Friday till Sunday, nasa Oh My Gulay tayo in Session Road for the face-to-face reading. So maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Bye for now.